Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is eternal conscious punishment. So, this is the belief that those who reject Christ will experience a real, unending, and fully conscious punishment in hell. It's not mere annihilations or temporary suffering. It is eternal separation from God, marked by awareness, regret, and torment. While this may sound severe, it highlights the seriousness of sin and the holiness of God, and why the gospel is such urgent good news. So, may binigay po si Pastor Russell na Bible verse. So, ito yung Bible verse natin ngayon is Luke chapter 16 verse 19 to 31. So, maganda kung ating babasahin ang verse na iyon. Hindi ko po siya mababasa dahil medyo mahaba yung verse, dahil simula 19 to 31 siya. So, para naman sa ating katuruan, God is the offended party. So, pag tayo daw po ay gumawa ng kasalanan o ikaw man ay nakapatay o nakagawa ng krimen, yung offended party doon, kumbaga, ginawa mo yun against the people of the Philippines. So, ganun din sa Bible, yung kasalanan or offense na ginawa mo ay hindi lang siya against the law, kundi against din siya kay God. So, yung ginagawa natin dito na makasalanan ay against siya kay Lord. So, next is, God is holy and just. So, lahat ng judgment ng Diyos, lahat tama yun. Lahat accurate yun. Lahat ng pinaparusahan ng Diyos ay justified. So, next is, God made hell to punish evil doers. So, ginawa ng Diyos yung impyerno para sa mga taong gumagawa ng kasalanan. So, kumbaga, sila na yung mga taong walang konsensya. Kumbaga, hindi na sila nakakonsensya kapag gumagawa sila ng kasalanan na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. So, para naman sa ating applications, acknowledge the seriousness and gravity of sins. So, ibig sabihin, hindi natin dapat malitin ang kasalanan. It separates us from God and it has real consequence sa buhay natin. So, dapat natin tanggapin na serious ito sa mata ng Diyos. So, next is, advance the gospel with urgency and compassion. So, ang mensahe ng kaligtasan ay mahalaga at dapat hindi pinapatagal. So, maraming taong nangangailangan ng pag-asa at katotohanan. Kaya dapat nating ibahagi ang gospel ng may puso, hindi lang basta dahil kailangan, kundi dahil mahal natin sila. So, for the last po is, appreciate the love and justice of God displayed on the cross of Christ. So, sa krus nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. He gave His Son for us. Pero at the same time, nakita rin natin na God is just. He did not ignore sin. He dealt with it through Jesus. Kaya dapat natin itong i-appreciate at pasalamatan. Ayun lang po, maraming salamat.